Dumulog sa resibo ang isang empleyado ng Transient Hotel sa Ermita. Inirereklamo niya ang kanyang among senior citizen na manyakis daw ang mga resibo ng ginang, mga video kung saan kitang-kita ang panghihipo ng lalaki sa maseselang bahagi ng kanyang katawan. Bawal na bawal po yan. Lagot ka ngayon, Lo! Nito lamang October 9 pumutok sa balita ang privilege speech ng isang konsehala sa Maynila nang gagalaitin niyang ikinwento ang naging karanasan sa kamay umano ng kapwa konsehal. Imbes na maayos na pagkamayan ang mangyari, kinamayan niya ako at dinudot ang aking palad ng ilang beses. Hindi na napigilan ni Councilor Eunice Castro ang pag-iyak sa gitna ng kanyang talumpati. Gusto lang kitang batiin na ang galing mong magsalita. Suminyales ako sa iyo ng high five, binaba ko. Anong ginawa mo? Dinot-dot mo na naman yung kamay ko! Nito lamang Huwebes, nagpaunlak ng panayam sa resibo ang konsehala. Bakay raw niya, hikayatin ang iba pang mga babaeng nakaranas ng pareho manong pambabastos na magsalita at magsumbong. Hindi natin sila maiiwasan, pero sana yung mga katulad nila, katulad nito na tumayo ako, labanan natin sila sa tamang paraan para nababawasan sa ganitong mga pagkakataon. Wala kayong dapat ikahiya. Kung meron man, sila yun. Dapat kayong magsalita, dapat kayong tumayo. Wala kayong kasalanan. At hindi kayo nag-iisa. Sa ngayon, iniimbestigahan na raw ng pamahalaang Luzon ang insidente at hawak na ng Committee on Ethics ang kanyang reklamo. Samantala, humingi ng paumanhin ang nambastos umanong konsehal na si Ryan Ponce. Sinubukan ng resibo na kunin ang kanyang pakayag pero tumanggi na ang opisyal na humarap sa kamera. Makalipas ang 2 araw, October 11, 2025, lumapit sa resibo ang isang empleyado ng isang transient house sa Maynila. Ang pinagdaanan daw ni konsehala hindi nalalayo sa kalbaryong sinapit niya sa kamay ng kanya mismong amo. Ayon kay Marian, hindi niya tunay na pangalan. Nakaranas daw siya ng pamomolestya mula mismo sa kanyang amo at may-ari ng transient house na si Charito Rosalinas, 63 taong gulang. Ayoko sabi. Bitawan mo ko, sir. Ikinwento ni Marian sa resibo kung paano nagsimula ang maling pagtingin sa kanya ng kanyang amo. Umaga ng September 27, 2025, itinawag daw ni Marian sa boss niyang si Charito ang sirang kisame ng transient house. Tingnan daw namin yung sirang kwarto doon. Sabi ko, sige po. Tapos pagdating po doon sa kwarto, yung kesame po na yung sira doon sa kwarto. Makalipas lang daw ang ilang saglit, sinarado raw ni Charito ang pinto at dito na raw nito sinimulan ang pangmomolestya kay Marian. Tapos iniwanan ko na po siya. Nung lalabas na po ako, bigla niya po sinarado yung pinto. Tapos niyakap niya po ako. Tapos hinawakan niya po yung masisilang bahagi ko. Ayoko, buksan mo. Ayoko nga eh. Buti na lang po yung paa ko po naipit dun sa pinto. Kaya hindi niya masara yung pinto. Tapos habang naglalagat po ako, nasakit po yung dito ko kasi naipit nga po dun sa pinto. Agad naman din daw buwaba ang kanyang amo at humingi ng paumanhin. Nagsorry po siya. Hinayaan ko po siya, hindi ko na siya kinausap. Ang sorry na tinanggap ni Maria noon, mabilis na nabaliwala nang ulitin ng kanyang amo ang pagtatangka sa kanya. October 1, 2025, may 4 repair daw ulit si Charito sa isa sa mga kwarto. Nauna raw sa kwarto ang kanyang amo at sumunod naman si Marian para iabot ang tools. Pero si Charito, dumamoves na naman kay Marian. Huy sir! Akala ko po ba nag-sorry na kayo? Nauna po ako lumabas pero naunahan niya po ako magsara ng pinto eh. Nung lalabas na ako, sinara niya po ulit. Tapos nailak niya yung pinto. Ayoko sabi. Bitawan mo ko, sir. Sumisigaw po ako, sabi ko ayoko. Sabi ko pag pinilit mo talaga ako, sisigaw ako. Mas naging agresibo raw ang kanyang amo kahit na nagpupumiglas na si Marian kakatanggi. Ayoko sabi. Bitawan mo ko, sir. Sisigaw ako, sige. Pag sinabi ko naman po sisigaw ako, mag-iiskandalo ako. Binuksan niya po kaagad yung pinto. Tapos lumabas na po siya. Dahil sa takot na mawalan ng trabaho, hindi raw nakuhang magsumbong ni Marian. Hindi po ako nagkwento sa pamilya ko, pero natatakot ako, sir. Sino naman po maniniwala sa akin? October 13,
inilapit na ng resibo ang reklamo ni Marian sa Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Organized Crime Unit o CIDG AOCU. Formal na siyang nagsampa ng reklamong sexual harassment laban sa kanyang amo na si Charito. Pero hindi pa rito natatapos ang pag-aksyon ng resibo. Kinabukasan, inilapit din siya ng aming programa sa Manila Social Welfare Development. October 15, 2025 kasama ang City Social Workers at ang anak ni Marian. Nagkasa ang resibo ng rescue operation para mailabas si Marian sa poder ng kanyang amo. Pagdating sa pinagtatrabahuhan ni Marian, kinatok ng mga otoridad ang transient house at may lumabas na lalaking nagpakilalang tauhan daw dito. Inabot niya ang cellphone sa kapitan ng barangay para makausap ang babaeng nagpakilalang asawa ni Charito. Ma'am, pwede pa sa barangay na lang po kayo pumunta. Sige po, ma'am, hintayin namin po kayo sa barangay. Kung gusto niyo po ilabas yun na lang po dito na lang po namin kukunin sa harapan po ng gate. Maya-maya pa, lumabas na rin si Marian na bitbit ang kanyang mga gamit. Dinala muna si Marian sa barangay hall para i-blatter ang pangyayari. Pero maya-maya lamang, dumating ang asawa ni Charito sa barangay. Sa paghaharap ni Marian, kanyang anak at may bahay ni Charito, naging mainit ang usapan dahil sa pagdepensa ni Mrs. kay Mr. Tanong Janet, anong problema doon? Wala kang... Ma'am, ang problema kasi po, para alam nyo rin po, ha? Wala kang ginawa sa'yo, Nero. Ilang beses mo na ginawa. Nagpa-rescue po ako sa kanila. Hindi ko masisi yung lalaki siya. Tapos kailang dalawa palagi dyan. Dapat nag-usap na lang tayo para hindi hahantong ganito. Ano pong gagawin niyo pag nakausap kayo ng mama ko? Kiblay na ko sa pinagagawa nga. Inahas na nga po yung mama ko, hindi naman po tungkol sa trabaho lang. Butik na po mag-ahasa. Ay kung pinatay pa yung mama ko doon dahil wala siyang kasama. May magagawa po ba yung pag-uusap niyo? Kaya nga po humingi na ng tulong sa kanila eh. Kasi kahit kayo pong babae, wala din po kayo magagawa sa asawa. Ngayon nga po ayaw niyo papuntahin eh. Para makausap yung asawa niyo. Sa gitna ng batuhan ng hinaing, dumating si Charito sa barangay. Walang alinlangan siyang nagbigay sa resibo ng kanyang panig. Nung time na yon, totoo naman yun, hindi ako mag-deny. Pero nung time na yon, ang dalawa kami sa kisame, hindi kami makababa. Hindi ko naman siya ginalaw. Pero action lang yun. Eh siyempre, damit niya hanggang dito lang eh. Na-trigger ako niyan kasi yung pinakita sa amin, ilang borders doon na laki, pinasok niya. Wow, sir! Victim blaming po ba ang peg natin? Sa utos ng barangay at social workers, ibinigay na rin ni Charito ang huling sweldo ni Marian. I-under natin siya sa CIU namin, sa Crisis Intervention Unit, para mabigyan natin ng konting pinansyal na tulong kasi alam natin yung pinanggalingan niya, no? Para meron siyang konting panggastos. October 16, 2025. Formal lang nagsampa ng kasong sexual harassment at attempted rape si Marian. Tayo po ay narito ngayon sa tanggapan ng Anti-Organized Crime Unit ng PNP-CIDG. Sasamahan po natin ang complainant na si alias Marian para po sa formal na paghahain ng kasong attempted rape laban ho sa dati niyang amo. Bilang bahagi po ng paghahain ng kasong attempted rape, kailangan lagdaan ng complainant yung ilan ho sa mga papeles na isusumite sa husgado bilang bahagi ng paghahain ng formal case na attempted rape. Sa kabutihang palad, mga kapuso, si alias Marian po ay nailigtas na mula sa dati niyang amo. Kapiling na po siya ngayon ng kanyang mga kaanak. Bilang alagad ng batas, Colonel, gaano po kahalaga na mag-file ng kaso ang isang biktima gaya po ni alias Marian? Malaking bagay po na mga ganitong mga kaso ay napagtutunan ng pansin upang maging liwanag po sa atin na kailangan managot at kasuhan ang mga taong gumagawa ng ganito sa ating mga kababaihan. Ngayong gumawa na ng hakbang si Marian para mapanagot ang amo na dating kinatatakutan. Laking pasasalamat daw niya na nagkaroon siya ng lakas ng loob na humingi ng tulong. Ano po ang ginawa ninyo sa loob? Ano yung mga sabay? Pumirma kayo, nagsampa na tayo ng kaso. Ano po masasabi ninyo? Sa ngayon po na naisampa na yung kaso, magkakaroon na po ako ng peace of mind. Masaya na po ako. Sobra po ako nagpapasalamat sa programa nyo sa resibo. Sa mga ganitong kaso ng pang-aabuso sa mga kababaihan,
Marami ang pinipiling manahimik na lamang, pero huwag matakot lumapit at magsumbong sa mga kinaukulan, lalong-lalo na kung may resibo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel